Good morning everyone. Good morning ma'am. I'm Erica J. Nucom po. Ito po ang aking demo teaching. Layunin, matutukoy ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig sa Pilipinas. Mayugnay ang kahalagahan ng mga ito sa buhay ng mga tao. Makakaguhit ng larawan o magpapakita ng wastong paggamit sa mga likas yaman. Nilalaman or paksa. Paksa, ang inyong lupa at ang inyong tubig. Kagamitan, flashcard o larawan, manila paper, mapa, worksheet or crayons, at bond paper na gagamitin para sa mga gawain. Sanggunian or reference, Aralin Panlipunan Learning Module, Grade 4. Pamamaraan, panimulang gawain. Magandang umaga mga bata. Kamusta naman kayo? Mabuti naman. Ngayon, magsitayo tayo para sa pambungad na panalangin. Ngayon, bago tayo magsiupo, siguraduhin nating malinis ang bawat sulok at ilalim ng ating mga upuan. Pulutin ang mga kalat at itapon sa tamang basurahan. Okay ba, class? Sige, ngayon maaari na kayo magsiupo. Ngayon naman, tignan natin kung sino ang mga lumiban ngayong araw. Pag tinawag ko yung pangalan, pumalakpak lang ng dalawa para malaman ko kung sino ang mga present. Okay ba, class? Okay, very good. Walang lumiban sa aking klase, lahat kayo ay present. Bigyan nyo nga ng tatlong palakpak ang inyong sarili. 1, 2, 3. Okay. Ngayon naman, magbalik-aral muna tayo bago tayo tumalakay sa panibago nating talakayan. So, sino nga sa inyo ang nakakaalala sa talakayan natin kahapon? Maaari bang itaas ang kamay at sumagot? O heart? Okay, tama si heart. Ang tinalakayan natin kahapon ay ang mga likas yaman. Okay, ngayon, ang tinalakay natin kahapon ay ang mga likas yaman ng ating bansa. Ngayon ay magkakaroon muna tayo ng mga balik-aral. Kung sino magtaas ng kamay, siya ang magsasagot. Okay ba? Kung sino man makakasagot, kumuha ng candy sa aking mesa upang papremyo sa inyo. Okay. Ano-ano ang mga likas yaman na matatagpuan sa Pilipinas? Okay, Robert? Tama. Dagat, ilog o bundok ang matatagpuan sa likas yaman ng Pilipinas. Meron pang iba. Ginto, tulad ng ginto. Tama. So, pangalawang tanong, paano nakakatulong ang mga likas yaman sa pamumuhay ng Pilipino? Okay, Realin? Okay, tama. Natutulungan po ang mga tao ng likas yaman sa pamamagitan po talaga ng pagbibigay ng pagkain o pagkuha ng pagkain sa mga likas yaman. Very good. Pangatlong tanong, bakit mahalagang pangalagaan at gamitin ng wasto ang ating mga likas yaman? Okay, Krisha, ikaw naman? Tama, mahalagang pangalagaan natin talaga yung likas yaman dahil alam natin, doon natin nakukuha ang pang-araw-araw natin mga gastusin, pagkain. Tulad na lamang ng mga pang-ulam, isda, o yung bigas, ganon. Okay ba? Naiintindihan ba, class? Okay. Ngayon, bago tayo magsimula, bibigyan ko muna kayo ng maikling gawain patungkol sa panibago nating pag-aaralan. So, bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto para sagutan ito. Naiintindihan ba, class? Okay. Magbibigay lang ako ng 2 larawan sa pisara at tutukuyin nyo lang ito kung anyong tubig o anyong lupa. Naiintindihan ba? Okay, tapos na ang 3 minuto natin, class, na binigay ko sa inyo para sagutan ng maikling gawain. So, ngayon, sino ang gusto magsagot? Okay, sige. Okay, tama. Ang unang larawan ay anyong lupa dahil nga ito ay may bundok. O ano naman ang pangalawang larawan? Okay, tama din. Ang pangalawang larawan ay anyong lupa, doon napapabilang kasi may talon.
Okay, very good class. Ngayon naman, una nating talakayin ang anyong lupa. Pagkatapos naman ito ay ang anyong tubig. So, ano nga ba ang anyong lupa? Ang anyong lupa ay natural na bahagi ng kalupaan o ibabaw ng daigdig. Magbibigay ako ng mga halimbawa ng mga anyong lupa. Bundok. Okay, ang bundok ay isang uri ng anyong lupa dahil ito ay mataas na lupa. So, alam naman natin na purong lupa ang ating bundok dahil hindi naman pwede magkaroon ng tubig ang bundok. Ay, pwede pala, talon. Sumunod, ang kapatagan ay napapabilang din sa anyong lupa dahil ito ay malaking lupa. Dahil dito napapagtayuan ng mga bahay, building. Ayun. Ngayon naman, tatalakayin natin ang anyong tubig dahil nga tapos tayo sa anyong lupa. Magbibigay din ako ng mga halimbawa ng mga anyong tubig para mas maunawaan kung ano-ano ang mga anyong tubig. Dagat, ilog, batis, or mga talon. Ayun yung mga anyong tubig. Okay, sa tingin nyo ba class, mahalaga sa atin ang anyong lupa at anyong tubig? Okay, Shan? Tama, napakahalaga sa atin ng mga anyong lupa at anyong tubig. Dahil parehong mahalaga ito. Dahil ang anyong lupa, ito ay ang mga pinagtatamnan ng lupa, pinagtatayuan ng bahay, at pinagtatrabuhan ng maraming tao o ang mga tatay natin, doon mga natrabaho pagtatayo ng mga bahay. So, sa mga anyong lupa, anyong tubig naman ay ito yung mga pinagkukwate natin mga tubig or mga... So, siyempre, paano tayo magtatanim kung wala tayong tubig? So, ginagawa natin transportasyon or irrigation yung anyong tubig at nainom din natin ito. Okay, class, wala na ba kayong mga katanungan? Oo, sa ilog din ang nakatira ang buhaya, din natin matatagpuan sa anyong tubig. Ngayon naman, magpapakita ko ng mga larawan ng anyong lupa at anyong tubig. So, syempre, kaya may tubig ang lupa, alam naman natin taniman talaga yung bukid. So, magkakaroon po talaga yan ng tubig. Ayun po yung sinasabi ko sa inyo, irrigation or pagpapakula ng tubig sa dam, mga ganun. Kaya po nag-iimbak ng mga tubig para sa mga tanim. Okay, mga bata, dahil tapos na tayo sa ating talakayan, magkakaroon tayo ng laro patungkol sa ating tinalakay. Ngayon, ipapaliwanag ko ang mga gagawin natin. Mag-uunahan lang kayong pumunta sa harap at kumuha ng mga larawan at sasabihin nyo kung ano ito, kung anyong tubig o anyong lupa. So, naiintindihan ba, class? Oo, may price ito. Ayun na. Ngayon, magsisimula na tayo. Okay na. Okay na. So, tama. Ang picture 1 ay napapabilang sa anyong lupa. Magaling. Palakpakan nga natin siya, class. Okay. So, ngayon, tignan nga natin kung tama ang sagot ni Robert. Tama. Ang picture 2 ay napapabilang sa anyong tubig. So, maaari ba natin bigyan sila ng magaling clap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. So, ngayon, meron ba kayong mga katanungan? Okay, kung wala. Sige nga, kung wala. Ano nga ulit ang tinalakay natin ngayon? Okay, tama. Nakikinig nga ang lahat. Ngayon, dahil malinaw na ang lahat sa talakayan natin ngayon, wala na kayong mga katanungan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng maikling gawain. Ngayon, ilabas nyo ang inyong mga activity notebook at sagutan ito. Okay na, class? Panuto. Isulat ito kung anyong lupa o anyong tubig. Okay, ngayon, tapos na tayo sa mga gawain. Bibigyan ko naman kayo ng mga takdang aralin. Gumupit o maglarawan kayo ng isang larawan ng anyong lupa at isang anyong tubig na nagmula sa magazine at iligit ito sa inyong kwaderno. At isulat ang pangalan ng anyo, katangian, pagpakahalagaan sa tao o para ng pangalaga. Naintindihan ba, class? So ngayon, nasa pangwakas na panalangin na tayo. Magsitayo ang lahat. Sino ang gusto mamuno sa panalangin?